what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong mainit na balita na pag-atras ni Baste Duterte sa boxing match nila ni General Torre mga kababayan. Grabe sabi nga nung iba mga kababayan natin ang tapang-tapang maghamon. In the end mga kababayan aatras din naman pala at magseset pa ng kondisyon. Sabi nga nagpapalusot na lang, humahanap na lang ng dahilan para hindi matuloy yung boxing. Bakit nga kaya natakot etong si Baste Duterte dito kay General Torre? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section. At paki-like naman po ang ating video ngayon. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito, grabe ang init-init na itong mga naging usapin na to mga kababayan sa kabila ng malamig na panahon gawa ng bagyo at habagat at habang nilulubog sa baha ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila ay naghamon. Ito nga si Baste Duterte ng suntukan mga babae. At ang kanyang hinamon ay walang iba kundi si General Torre mga babayan. Ang masaklap, pinalagan siya ni General Torre. Actually, pangalawa na yan mga babayan yung kanyang hamon yung una, yung sasampalin niya si General Torre. Pero nung nandun na sa Davao, nung huhulihin na, ito pong si Kibuloy mga babayan hindi naman niya nagawang sampalin General Torre. Sabi nga ng mga babayan natin, puro daldal lang daw, puro ngaw-ngaw lang. Okay, so ngayon ito ang ating pag-uusapan mga babayan kasi wala na baga basag na etong si Baste Duterte. Durog na siya mga babayan hindi na siya sumipot 'di ba? Nag-set pa siya ng condition na kesyo wag daw ng charity mga babayan. May condition pa siya na magpa-drug test daw lahat ng mga nakapwesto sa posisyon ibig sabihin yung mga ibinoto hindi niya ba naisip na pati siya ay ibinoto kagaya nga na sinasabi natin. Ibig sabihin, pati siya magpapadrug test. Magpapa-hair follicle test din siya. Kasi ibinoto rin siya di ba? Ng taong bayan. So, damay ka. Damay kayo lahat. Pati pati yung mga kapatid mo, pati si VP Sara Duterte, magpapa-hair follicle test lahat yan. Diba? Hanap damay na lang. Pati yung mga nananahimik na wala namang pakialam dun sa boxing nila, dinamay pa niya. Pero ang tanong mga babayan, meron nga ba dapat katakutan? Ito nga si Baste Duterte. Well, ito po. Ito siguro dapat niyang katakutan at dapat niyang malaman mga babayan. Dahil hindi naman pala basta-basta itong si General Torre mga babayan. Mabigat po pala etong si General Torre. May background pala to. Ayan PNPA Boxing Corps Squad Cadet Torre. Ganyan katibay, ganyan katindi etong si General Torre. Kaya pala nung hinamon siya ni Baste Duterte, talaga namang sige, boxing tayo. Dahil isa palang boxing corps boxing core squad. Ito nga si General Torre nung siya ay nasa PNPA pa. Ibig sabihin, sanay na sanay ito sa boxing mga kababayan. Diba? Eksperyensado to. Diba mga kababayan? Lalo na nung kabataan niya. Paano kaya? Diba? Siyempre ngayon, medyo may edad na yan. Pero hindi pa rin nawawala yung mga suntok niyan. Diba? Ang problema lang, kailangan niya ulit mag-boxing. Pero, andun pa rin yung experience niya as boxer, mga kababayan. Kaya dapat niya itong katakutan. Diba? Chief PNP Torre,
says he's ready to face Davao City acting mayor. No, acting mayor, kaya pa magaling mag-acting eh. Baste Duterte in the boxing ring, accepting the challenge and expressing readiness at any time. Nasa kanya na yon, anytime, I am ready. Where he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi magdo-donate ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at baha. Tory said the bout is set to take place at the Rizal Memorial Coliseum at 9 a.m. on July 27, mga kababayan. No? Sa linggo na po ito, mga kababayan. Aabangan natin. Opo, kung darating, no? Etong si acting Mayor Baste Duterte. Dadating kaya? No? Kaya pala ready, mga kababayan, etong si General Torre, dahil isa po siyang boxer, mga kababayan. No? Duterte has yet to respond to Torre's acceptance of challenge. Torre, a former member of the PNPA boxing squad, has maintained his boxing and martial arts skills, though his age may pose a disadvantage against the younger Duterte. No? May martial arts skills din pala etong si General Torre, mga kababayan. Di ba? Ganong katindi. No, at yung mga DDS ngayon, mga umeepal, sila na lang daw. Di ba? Akala naman nila sila papatulan ni General Torre. Baste, ang papatulan niya. Pero yung mga DDS vlogger na yan, huwag kayong maghamon. Asa pa kayo? Sino ba kayo? Diba? Sabi nga ng mga kababayan natin, no, walang boxing na magaganap. Umatras na yung isa. Bully pero duwag. Nagmana sa tatay. Oh. 3 to 6 months drawing. Ito yung sa ganyan daw katagal-pilis uubusin yung mga droga dito sa ating bansa during panahon ni Tatay Digong o dating Pangulong Duterte. Oh, 3 to 6 months drawing. Bloodbath drawing. Boxing drawing. Oh, ito daw ibig sabihin ng DDS. Davao Drawing Squad. Tsaka Duterte duwag sila. Torre won without throwing a single punch. Oh, yan. Totoo. Diba? Totoo. Diba? Nanalo si General Torre do sa boxing match na walang binabatong kahit isang suntok. Di ba, mga babayan? Panalo na siya, antimano eh. Di ba? Hindi sumipot yung kalaban niya, naghamon sa kanya eh. No, nung hinamon siya, di ba, mga babayan, walang patumpik-tumpik. Sumagot si General Torre. Sige, eto yung date, eto yung location, no? Aantayin kita, mag-boxing tayo at yung proceeds ng ating boxing match mapupunta sa charity. No, pero iba ata pagkakaintindi ni Baste Duterte ron. At the same time, mga kababayan, no? Ayaw niya ng charity. No, ibig sabihin, yung kikitain nun hahatiin nila, parang gano'n. Ayaw niya ng charity, mga babayan. Ayaw niyang mag-charity. Yung boxing na yan, ayaw niyang mapunta sa charity lang. Diba? Imagine ninyo yung klase ng tao na yon. O, ano sabi dito? Ano sabi dito sa hanapin muna natin, mga babayan. Wait lang, ha? Wait lang. Hanapin ko lang. Hanapin lang natin yan. Ibig sabihin lang, talagang takot sila, mga babayan. Di ba? Takot etong si Baste Duterte, no, na harapin yung laban na yan nila ni General Torre. O, eto. Eto, mga babayan. O. Di ba? Ano sabi? Sa Mindanaoan and Visayan tribal cultures, mga babayan. Sabi dito, in Mindanaoan
and Visayan tribal cultures, challenging someone to a duel or a fight to settle differences wasn't taken lightly. Ibig sabihin, hindi yan na ginagawang biro, mga babayan. No, o joke, mga babayan. It was a serious and solemn act. Seryoso yan. At hindi yan basta-basta ginagawang biro-biro. Well, actually, hindi lang naman po sa Mindanao and Visayan tribe, no? Marami. Kahit dito sa North, no? Yung mga Igorot tribes, mga ganyan. Kalinga tribes. Di ba? Siniseryoso yung ganyan mga hamon of mga challenges. Once the challenge was accepted, the warrior was expected to show up and fight with courage. No matter how skilled their opponent was. Backing out, making excuses, or only agreeing to fight under certain conditions was seen as a great dishonor to both clan and tribe. In fact, a warrior who refused could be punished by their own people. They might be executed by their own kin, kicked out of the tribe, or even sold into slavery, mga babayan. Diba? Sinasabi dito na kung ikaw naghamon, no, hindi ka pwedeng mag-set ng kondisyon. No? At kung ikaw ay naghamon, dapat lumaban ka. Otherwise, itataboy ka ng sarili mong, ng mga kalahi mo. Yun yung sinasabi dito, mga babayan. No, parurusahan ka. Hindi po pwede yung ganyan, yung magba-backout ka, gagawa ka ng excuses, no, o lalabang ka under certain conditions. Hindi uubra, mga babayan. Bragging wasn't even admired. Wasn't admired either. In fact, it was seen as a sign of weakness. No, yung pagyayabang daw, hindi din daw hinahangaan. No, parang yung ginawa ni Mayor Baste. Nito nga acting Mayor Baste. No, parang nagyayabang lang siya. 'Di ba? Sign daw 'yon ng weakness. Real warriors didn't need to talk themselves or look down on others, even their opponents. They let their actions speak for them through what they did in battle, not what they said, mga babayan. Hindi daw po 'yon nasusukat. So kung madaldal ka, parang gano'n. Nasusukat ang tapang o ang pagiging isang warrior mo kung ikaw ipapakita mo yan sa labanan. No? Yun daw po yun, mga babayan. Bravery. This is what true Bisaya warriors stood for. Kasi pinagmamalaki nila di ba? No matter the odds, not cowardice or excuses, especially if you were the one who issued the challenge in the first place. Di ba? Siya yung una naghamon, mga babayan. Tapos nung pinatulan siya, umatras siya. Nag-set siya ng condition. So, hindi mo talaga siya na Bisayan or Mindanaoan warriors. Kasi umatras siya Kaya kinakaya siguro siya ng mga kababayan niya mismo. No? Diba? Si Bastian Baste Duterte are both descendants of Visayans or who migrated to Mindanao. Baste's grandfather was born from Cebu, and Digong Duterte has repeatedly acknowledged the Bisaya chieftain Lapu-Lapu as his hero. Torres' father and mother were born from Iloilo and later migrated to Mindanao where Torre was born. No? So pareho pala silang Bisaya at Mindanao, mga babayan. Kaya pala hindi siya inatrasan, no, ni General Torre. Nakahanap siya ng katapat dito. Nakahanap siya ng katapat dito, mga babayan. Si Baste. Hindi siya umubra. No, yung tapang niya, yung yabang niya, no, hindi umubra kay General Torre, mga babayan. Meron pa ako isang papakita sa inyo, no. Medyo haba-habaan na natin tong ating usapin ngayon, mga babayan. Meron pa ako isang papakita sa inyo na kung saan may sinasabi dito tungkol dito kay General Torre, mga babayan. Na hindi lang pala hindi lang pala boxer itong si General Torre.
No, hindi basta-bastang boxer pala itong si General Torre, mga kababayan, dahil meron pa siyang ibang background. No, hindi ko na lang makita eh. Hanapin natin yan. Wait lang. Pero pag di natin nakita sa next vlog na lang natin papakita yan, mga kababayan. Okay na, medyo natabunan na siya, no? Pero meron ako ipapakita sana sa inyo, pero wala eh, natabunan na, mga kababayan eh. Ito. Ito. Papakita ko sa inyo. Yan. Ito yan, mga kababayan. Yung sinasabi dito, no? Sir, ayan, si Sir Chief PNP Torre is a highly skilled judo, karate, and boxing practitioner, mga kababayan. No? Hindi lang po pala boxer. Skilled judo pa at marunong din sa karate. Itong si General Torre, mga kababayan. His stamina at his age is equivalent to mid-20s. He can keep the pace with US Special Action Force in running while in full battle gear. I don't know about Baste Duterte's fighting skills, but I'm sure si Chief PNP will give him a really good challenge in the ring, mga kababayan. Ibig sabihin, no, maganda-ganda sanang laban to kung natuloy yung kanilang boxing. Kaya lang umatras na si Baste eh. 'Di ba? Malalaman pa rin natin 'yan, mga kababayan, no? Kung matutuloy yan sa linggo, aabangan natin yung laban na 'yan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Aking hinihiling, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mopsid sa Mops TV. Peace and health.